pag-usapan natin ha. Tatawa kasi ako dito eh. May nangyayari na naman sa Senate eh. Ang gulo-gulo nyo. 14 na senador ang pumirma ng manifesto ng suporta kay Senate President Mig Zubiri, habang may mga senador naman daw na hindi pinapirma. Narito ang report. Ilang beses nang umugong ang planong patalsikin sa pwesto si Senate President Mig Zubiri. Kaya para matuldukan ang issue, nagpapirma na ng statement of support para sa kanya. 14 na senador ang pumirma dyan, kabilang sina Senators Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sonny Angara, JV Ejercito, Grace Poe, Joel Villanueva, Nancy Binay at Lito Lapid. Kasama rin sina Senators Raffy Tulfo, Mark Villar, Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. Pumirma rin mismo si Zubiri. Ako ay sign the resolution to show my support kay SP and gratitude dinefend din ang institution. Nakita naman natin kung gaano ipinaglaban ni SP ang institution. Ano yung loyalty check? Parang gano'n? Something like that. Siguro tingin sa akin, very solid supporters kami ni SP. Kaya wala kumakausap sa amin. Siguro nakikita nila kami, yung core, hindi kami kalas. So, I think yung kinakausap nila, yung mga perceived na hindi maybe dissatisfied or may ambitions. Bagamat majority ng mga senador ang pumirma sa statement of support, may 10 hindi. Kabilang na riyan si Senator Amy Marcos dahil hindi naman daw siya hininga ng pirma. Pero sabi niya kanina, hindi galing sa Senado ang usap-usapan ng kudeta. There's a lot of pressure to change Mig Zubiri. But it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. So strange. Kasabay niyan, nagpasa rin siya sa Kamara. Maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pagtan na lang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Hindi rin pumirma si Senator Cynthia Villar. Ang dahilan niya, walang nakarating sa kanyang statement of support. Ma'am, ano daw po pinapasay ni SP? Ano yata? No po. No po. Opo. Pero Sabi- Ano specific? Sa or- Ano nakalagay? Mga specific? Hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Nabalita ko lang. Pero pipirma po kayo? Hindi mo na ako pinasasign eh. Mula nung nakaraang taon hanggang nitong Pebrero, ilang beses naging usap-usapang palitan si Zubiri pero walang nangyari. Isa sa laging matunog na papalit sa kanya si Senator Jinggoy Estrada. Well, all speculations, there's no truth to it. Even if you're a senior senator already, sir? Even if you're a senior senator already, sir? So what if I'm a senior senator? Veteran senator I have at that, sir. high respects to Senate President Zubiri. Sa kabila nito, tila may lamat na ang relasyon ni Zubiri at Estrada. Bagamat nagpahayag siya ng suporta, mukhang hindi raw siya gustong papirmahin sa umiikot na statement of support. Ang mas malala, sabi pa ni Estrada, mukhang tatanggalin pa siya bilang chairman ng Senate Committee on Defense. The Daw. Bakit, sir? I don't know. Ask the leadership or ask the majority. Thank you, you're sir. part of the majority, sir. I know. You ask the leadership. Wala sa Viber group. They might have someone in common. Bukod kina Estrada at Villar, tila nasnab din daw ng pinaikot na statement of support si Senator Bong Revilla. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag Ay nako, Senado. Kayo talaga. Oh. Ako, hindi ko alam kung anong masasabi natin dito pero simple lang. Sana magkasundo-sundo kayo kung sakasakaling meron talaga kayong hindi magandang pinagdadaanan. Kasi we need you eh. The people need you right now dahil kita nyo na nga, binababoy na nga tayo ng kamera. Tapos within the Senate itself, may ganyan pang mga rumors, tapos loyalty check, meron pang hindi, alam mo yun, merong hindi mga napapapirma, tapos, I really don't know kung ano ang ugat nito. Although, sabi nga nila, this is about yung control of the Senate, especially in passing the chacha. Sana lang, ako, eto
Kasi hindi ko rin mabasa kung sino ba yung tama dito at asan ba dito. Basta tayo, kung asan si Senator Bongo, dun ako. Hindi, ganun lang kasimple. Pati ba si Robin Padilla hindi pinapirma? Wala akong statement eh. Kaya we cannot deny nor confirm or what. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yun na nga ang problema. Kasi baka mamaya, misunderstanding lang eh. Di ba? Mamaya hindi lang nakarating dun sa... Maraming dahilan eh na hindi nakarating yung papel dun sa opisina kasi baka at that time umiihi yung senator o kaya kumakain sa labas. Hindi natin alam. Di ba? The mere fact na kaya nga sila Cynthia Villar din eh. Bakit naman hindi pipirma yung iba? Eh si Amy anti din naman unless iba yung sinasabi ni Amy sa totoong tinatayuan niya. Kaya nga magulo eh, 'di ba? Magulo. Ito lang. Makikita natin 'yan doon sa pagdating diyan sa sa decision nila pagdating sa kung may papasabay itong RH na tungkol ho dito sa pagbabago ng konstitusyon o hindi. Kasi yan ang feeling ko kasi tinitreaten sila eh. Hindi ko alam, sabi nga ni Amy, possible na sinasabi ni Amy na yung bali-balita, yung feed na nagkakagulo sila ay nanggaling lang sa kamera. At ginugulo lang ho sila. Para alam mo na, ang dating, gulo-gulo nyo. Ayusin nyo muna sarili nyo. Baka mamaya, binubuyo nila si Presidente para sabihin na, uy, ang gulo ng Senate, kami na lang mag-lead nitong tsa-tsa na to. Hindi natin alam kung ganun. Di ba? Hindi natin alam kung ganun ang gustong palabas. Tandaan ninyo, sabi nga nung kakilala ko, na hindi ko na lang sasabihin kung sino, taga Mindanao itong vlogger. Dati, hindi ko na sasabihin kung sino. Bilyon ng usapan dyan. Ibig sabihin, yung mga kakampi sa gustong mangyari ni Tamba, bilyon ng kapalit. Ganun kami. Sabi ko sino. Huwag nyo nang banggitin, banggit pa kayo ng banggit. Bilyon ng usapan. So, pag sinabi mong bilyon, mayayanig yan. Diba? Ano yan, magugulo yan, sigurado ako. Diba? Pwede ka na mag-retiro. Bilyon ba naman? Kasi nga, tandaan ninyo, agawan to ng power. Para ho talaga, at imagine mo for the first time, nag-insert ng ganong kalaking, kung dati ang ini-insert lang 100 million, sabihin insert sa budget, na tapos na, deliberate na, insertion ang tawag doon eh. Kung dati 100 million plus lang, ang ini-insert ngayon, billion na ang ini-insert. Diba? Ganun po kalupit po yun. So, bantakin mo kung ganun kalaki, billion na po ang usapin ho dyan. So, para lamang po matuloy at makontrol o yung kagustuhan mismo ng ni Tamba, naku, mukhang malaki ho ang bayaran. Tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan nung panahon ni Pinoy, di ba? Ano ang allegation nun? 50 million kada senator na boboto laban kay Corona, di ba? 50 million. That what? Kano na katagal ho yun? Ang tagal na ho nung panahon na yun. Kung ang korupsyon dumodoble kada taon. Kasi tandaan ninyo, tandaan ninyo, hindi ho na bagong korupsyon sa Senate at saka sa Congress. Kasi baka akala ninyo porket nag-Duterte na bago. Hindi ho. Duterte has nothing to do o wala ho siyang power sa Senate and sa Congress. So the way, yung batas na pinatutupad ng Senate at Congress, remember, ganito yan eh. Makapangyarihan ho itong mga congressman at saka senators natin. Tandaan ninyo, in our Constitution, ang presidente, he only execute laws. Okay? Kaya nga executive branch siya eh. So, ang laki pa rin ng parte niya
na nakadepende ho siya saan? Sa legislative. Sila ho ang gumagawa ng batas. Tandaan niyo ho yan. Kaya malupit po yan. Sino ho ang nagdidesisyon kung tama o mali yung interpretasyon? Yun ho yung korte. Pero pagdating sa paggagawa ng batas, walang hong iba niya gumagawa kung hindi ang Kamara at Senate. So, ibig po lang sabihin nun, during the term of PRRD, kahit gusto niyang ipahuli lahat yan, mahihirapan ho siya. Separate power ho yan, equal power ho yan. So, sigurado ko na mayagpag at na mayagpag pa rin ang korupsyon noon. Eh ngayon, sobrang tindi na, di ba? Bilyong-bilyong halaga na. Opinion lang ba, bakit di natin sila pabigyan mabagong konstitusyon na magkaroon ng Prime Minister? Pwede naman. Pwede naman, actually. May kumausap din sa akin eh. Hindi ko na lang sasabihin na, kasi tinanong ko na seryoso. Sabi ko, di ba kayo advocate ito ng pagbabago ng konstitusyon? Ako, di ba matagal na, gusto ko talaga yung pagbabago ng konstitusyon, lalo na nung panahon ni PRRD. Because I know, sabi nga ni Pangulong Duterte, kung mabago man ang konstitusyon, hindi ito mag-a-apply sa kasulukuyang mga politiko. Sa susunod. Helen Lo, salamat po. At saka June Alo, salamat po. Eh ngayon, ibang usapan. Wala ho akong tiwala sa Kamara eh. Wala ho akong tiwala sa mga congressman natin. Delikado ho. Sa Senate, halos kalahati lang ang tiwala ko dyan. Diba? Kaya nga, delikadong-delikado ngayon. Ngayon, tinanong ko ito sa isang taong nag-a-advocate ng parliamentary form of government. Ang sagot lang niya, oo, maaring wala kang tiwala, madugo ang magiging kunwari nagbago konstitusyon tapos inilagay si Romualdez bilang speaker, bilang prime minister. Tinanong ko kasi yan eh. Paano kung biglang nilagay nila sa prime minister si Romualdez? Ano mangyayari? Oo, pangit sa simula. Pangit kasi baka lalong babuyin, guluhin, manipulahin. Pero since it's a parliamentary form of government, mas madali siyang patalsikin. At ang magpapatalsik sa kanya mismo yung partido niya. Kasi partido ang binoboto ng taong bayan, hindi yung prime minister. So tayo, boboto tayo ng partido na mamumuno sa ating bayan. Ngayon, etong partido na ito, pag nakikita nila yung kanilang nilagay na prime minister ay nagkakalat. Ibig sabihin, sabi mo nang most hated prime minister. Sa kasaysayan, lalo na sa Europa, pagka meron sa UK pala, merong prime minister silang hindi nagustuhan, ang bilis nilang paalisin para hindi madama yung buong partido. Kasi pag nadama yung partido, sa susunod na eleksyon, hindi na iboboto yung partido na yun. So yun ang ano sa akin. Kaya oo, sige, sabihin mo na halimbawa lang, totoo man yung nasa isip ng lahat na si Romualdez ang maging prime minister. Madaling patalsikin yan dahil pag siya ang most hated prime minister, ayaw ho yan ng partido. Bakit? Kasi sa susunod na eleksyon, hindi na ho mananalo yung partido na yon. Eh yung mga nakapwesto, lalong hindi maiboboto na. Ibig sabihin, ganun ba? Hindi na kami maboboto kasi ayaw doon sa nilagay namin prime minister. Pag hindi na kami binoto, laglag ho yung buong partido. Lahat ho nung nakapwesto sa partido na yon laglag. So, sabi nila possible daw na matanggal ka agad din pag hindi nag-ayos itong prime minister. Yun ang sabi. Ako, hindi ko pa kasi masabing magiging epektibo sa atin yun. Lalo na pagka kunwari ang naging prime minister si Romualdez. Hindi ako sure kung magiging epektibo sa atin yun.
duda talaga ako sa katangian nun. Hindi, totoo lang ha. Duda ako sa ugali ni Romualdez eh. Sabi talaga eh. Tama po yan, ganyan sa Malaysia. Oo, sa Malaysia din, alam ko, napatalsik din nila kaagad din yung ano, di ba? Hindi natin alam. I really don't know. We'll see what will happen. Basta ngayon, sabi nila, tingnan natin. Sabi nila, talagang economic provision lang ang mababago. We'll see. Kung talagang totohanin nila yan, yung economic provision lang. Kasi, ngayon, malinaw yan eh. Malinaw yan ha. Sa lahat ng taong bayan, economic provision lang. Pag yan, binago nila, pagka na-aproba na yan at dinagdagan nila ng iba pang mga pagbabago, amendments, may ibig sabihin nun, tinatarantado talaga tayo. Pero wag na naman natin antayin yun. Obvious naman na tinatarantado na tayo ngayon eh. Diba? Anyway, tingnan natin. We'll see. Ito. Meron lang ako ipapakita dito. Actually, balita na to isang araw pa eh. Natatawa kasi ako. Kasi umirit pa itong si Abalos eh.